profesyon nyo? Hindi, Wala kayong garahe? Wala naman sa batas na pag bumili ng sasakyan, may garahe po, di ba? Wala po sa batas, pero hindi po ba responsibilidad natin Disiplina. bilang ano? Tama po kayo. Galing na po sa inyo. No? Yun. Yung sitwasyon natin ngayon, hindi na po tugma. Ang mga tao ngayon, hindi na disiplinado. Lahat entitled. Mayaman, mahirap, kailangan pagbigyan nyo ko. Sila nakakapag-park dito sa gilid, baka wala naman po sila, imposible naman po yun. Kami po yung nandyan. Pag-usap naman kuya, baka naman pwede kahit ngayon lang kung mag-penalty, di wag na ito, sige na, babayaran ko na lang dito. Hindi po. Tapos na. Sino ba naninigaw? Sino ba naninigaw? Ba't di ka ba sumisigaw? Kayo po nauna, recorded po tayo, ha? Oo, Yung profesyon nyo. Hindi, Wala kayong garahe? Wala naman sa batas na pag bumili ng sasakyan, may garahe po, di ba? Wala po sa batas, pero hindi po ba responsibilidad natin Disiplina. bilang ano? Tama po kayo. Galing na po sa inyo. No? Yun. Yun yung point ko. Kasi ang point ko naman, sana maunawaan din kasi Ganito lang yun, boss. tatanong lang po. Yes, para I pagdating ko sa understand. ibang lugar, yung bilang head po ng MMDA, may pangahawakan ako. Na ganito pala, kailangan konting Boss, hindi natin kailangan laging may pangahawakan eh. You know what is the so-called self-discipline and awareness? Alam ko naman po yun, sir. Kasi yun nga sasabihin ko sa inyo, boss. Basic knowledge lang po yan. Alam ko yun. Kasi ang point ko naman po, bilang sa barangay at bilang dayo, maghahanap ka ng may barangay po. Pero sir, sabi nyo 15 years na po kayo dito, so hindi na po kayo dayo. Hindi po, hindi, I mean, nagtaka rin po ako na ngayon nagkaroon ng... Ito nga sir, ibabalik ko sa inyo. This is a two-way street. So very basic knowledge po yan. Pag two-way street po, pag nagkaroon po ng parada sa kaliwa, parada sa kanan, it defies the purpose of the road. Pwede po Blurred naman po yan sir. I don't want to, Blurred naman po, it's blurred. It's blurred. Kasi nagtatanong din bilang residente dito. Opo, public place naman po yan sir. At least Ha? ma-remind ko rin yung mga kasama ko na wala rin sariling party. Aware naman po sila. Oh, baka sila meron, yung iba wala. Pero yun nga po, babalikan ko. Two-way road, technically one way papasok, one way palabas. Kung ginawa po natin ang paradahan yan, it defies the purpose of the road being a two-way road. Kasi po, ang So- hawakan nyo, kasi may barangay po yan, bawat kan, andun po yung nakatayo. May barangay po nakatayo dito. Actually, ang sabi nga po ng barangay, makulit nga daw po ang mga residente na alam naman bawal pumarada at alam naman na bawal gawing garahe. Hindi na po yung gamit sa barangay, lagyan na lang ng signage para aware din sa mga dayo. Hindi po kasi sa lahat ng oras kailangan ng Hindi naman signage, po sa- honestly. Nagdagrad din po tayo sa ibang lugar na wala rin hindi rin tayo aware kung no parking dito. Well, yun nga sinasabi ko, that's why I'm teaching you, yung road marking itself, it's already considered as a sign. Kung meron naman permado ng ano yan, hindi ba lang tayo magagawa? Actually boss, kita mo yung center line na broken white line? Opo, pwede lang yung magkano dyan. Ibig sabihin, pwede ka mag-overtake, di ba? Tapos ibig sabihin po niya, it separates two sides of the street. So ibig sabihin po niyan, kung magkakaroon po ng parking sa left, magkakaroon ng parking on the right, paano dadaan ng kotse? Ayun nga po. So, yung road marking na yan, it's already considered as a traffic management mechanism po para malaman nyo. Ang sa akin, konting ordinance lang siguro ng barangay eh. Hindi, Kasi wala pong ordinance. wala po talaga. Walang ordinansa. So, hindi po nila, kaya bawal. Kaya nga po, sa tagal po, yun naman po yung inaano po. Ngayon lang po, nahatak din yung sa Ano po kasi yan, sir eh. Yung situation 15 years ago, hindi na po aakma sa sitwasyon ngayon. Kasi nangyari nga po yung ganyan. At least sa susunod, pag may bisita rin ako, maghahanap ng party, at least Opo. ko po. Ilan lang po yung Ano kasi yan eh, 15 years ago na pagbibigyan kasi maluwag ang kalsada, iilan lang ang kotse, hindi ganun karaming sasakyan, hindi ganun karaming motor. Sabi po, ito, kapatid ng chairman ko eh. Oo, umayos naman po. So far. Sa akin naman, ito yung nangyari. Siyempre. Kaya Legal tayo eh. Kaya yun ang inaano po namin eh. We want it on the legal basis. Legal tayo. But also, Ang ano lang, siyempre, bago naman sana yung legal basis, bilang ano ko ng barangay, barangay din ako na laging handa, sana may idea rin po kami. nag-coordinate po kami. Hindi, yung bawal pala dyan, ayun po yung barangay na corner po. Nag-assist po actually yung barangay sa operation. Kanina nagtanong po ako ng barangay. Andiyan po yung barangay, kanina sa kanto, in-assist po kami. Ayun, dumating po. Okay naman po. Nagtatanong lang, para pag may kaibigan mo po ako, aware sila na
Nasabihan ko po. Yun nga po, kaya pinapaliwanag ko sa inyo, bakit dati hindi kayo nasisita, dati walang pakialam, kasi nga po, Wala naman kasi kung... hindi po, sir, sir, wait lang po. Ha? Para at least, this is just a healthy conversation. Sinasabi sa inyo, 15 years ago, maluwag ang kalsada, hindi ganun karaming motor, ang mga tao kahit papaano medyo sensitibo at disiplinado. Ang problema, 15 years from now, ngayon, yung sitwasyon natin ngayon, hindi na po tugma. Ang mga tao ngayon, hindi na disiplinado. Lahat entitled. Mayaman, mahirap, kailangan pagbigyan nyo ko. Lahat harapan parking ko. So it does not apply anymore. At least nanggaling na rin. At least Opo. may, sabihan ko na rin sila. Kaya tinuturo ko sa inyo yung road marking. Kasi maraming hindi nakakaalam na ang road marking is also part of traffic management. Yung lang inaano ko. Siguro, suggest ko lang, sa ibang tayo, lagyan lang ng ano. Hindi po kami ang makakapag-ano Oo, yan eh. barangay na eh. Barangay po yan. Pagka ano naman yan, may meeting naman yan. Well, dapat. Pero yun nga po sinasabi ko, it's not all the time naman kasi kailangan na may sign. Kasi ano po yan, sir eh? Aside from traffic light saka enforcer, meron tayong tinatawag na traffic sign and road marking. Ang road marking, part po yan. Yun po, yun lang po. Yun lang kasi ang maano natin. Opo. Bilang tiga dito, matante rin ako dito sa barangay. Pag may case na may ganyan, pangahawakan ko po yung mga sila. Kaya lagi ko rin sinasabi yan sa mga barangay. Sinasabi ko, saka sa mga residente, kayo na po mismo dapat makita nyo. Two-way. Magparada kayo, kaliwat kanan. Andiyan kasi yung barangay. Ito, storage na. Ay, saan po ba yung barangay? Kaya ko magturo. May mga naka-uniforme. Pero kasi ito, bilang medyo, kung na sinabi mataas, may bawat kanto may barangay. Ano po, itong buo, under one barangay. Tapos yung ito. doon po sa dulo, ibang barangay. Ito po, hanggang dito po, laging handa. Hanggang... Yes, opo, alam ko po. Kabila, baligsahan. Opo. Malaking barangay ito. Tapos wala lang squatter dito. Opo. So yun lang po. Pasensya na, nagtanong na. Opo. Hindi, okay lang po yun. At least healthy conversation. Oo, yun nga. Malaman nyo. Wala naman. Kasi na- nagpapat din ako dito sa Kasapura. Ayun lang. Tsaka... Napagbibigyan lang po yan siguro pag gabi, probably, kasi may restaurant. Pero during daytime, dapat wala po yan. Kaya maganda na rin yung sinasabi pag nag-clearing ko. Walang silbang clearing. Kasi Sasabihan pag mo. sinabi ko po yan, baka lahat po ng residente nagsialisa ng kotse muna. Tapos balik mamaya. Tama. Tsaka ano, ang daming PWD ramp lahat. Hinarangan. Ang malinis sa PWD, doble-doble po yung gawa nila. Hindi, tama po yan, sir. Medyo doble eh. Sige sir ha. Sige po, sir. Salamat. Apo. Saran nyo. Tapos alis na kayo. Ilak nyo. Bababa ko lang po ang brake, mama, para di po magano. Tapos ilak nyo kung kailangan ilak. Ang dali lang kuya. Makipag-usap na ba kayo na maayos? Ayun po, sir. Pabuksan po muna. Pabuksan po muna yung sasakyan. Bakit po? Anong gagawin po? Ituto po namin. Kanina pa po kami dito. Sino po nagsabi pwede pumarada dito? Sino po nagsabing no parking naman dito? Galing barangay po. Hindi po kami nasabihan eh. Ay, wadi po. Buong taon na po ako nagpa-park dito. Wala naman po nagsasabi na illegal parking dito. Ayan ako nakatira yung mga kotse na hindi naman dyan. Dyan naman nagpa-park. Hindi naman namin kung residente yan dyan. Eh, Tapos pagdating namin dito, wala kami mapaparkingan. Kasi po no parking po tong street na to. Nag-isig na ganyan ang nangyayari. Magdadalawang taon na ako dito nakatira. Sila po 15 years. No parking po ang kalsadang ito talaga. Kung nakalagay naman sir, araw-araw 2 taon, pwede naman sabihan na no parking. Kaya po kayo nireklamo. Nakalagay na no parking. Kahit saan po yan, walang nakalagay na no parking. Kaya po kayo nireklamo. Bakit 2 taon po kami dito, walang nagsabi. Ba't naman ako magpapark yung illegal parking dito? Hindi po ako magpapark dito kung may nakalagay na no parking o illegal parking. Kaya po kayo nireklamo dahil umabuso na po lahat ng mga pumaparada dito. Kaya nagreklamo na po. Kung sinabihan nyo, constituent din naman po ako dito. Ay, hindi po ako Karapatan naman din po kami hindi po ako dito. taga-barangay. Wala po kasi kami sinabihan. Hindi po ako taga-barangay. Pwede hindi ako sumunod. Hindi po ako- Abiding citizen po ako. Hindi po ako taga-barangay. Hindi po ako magsasabi sa inyo. Dito, isang daang kotse yung nakapark dyan. Ngayon nagising ako dahil gabi po yung trabaho ko. Walang awat ng mga to. Ay, hindi po kami dahil nag-coordinate po kami sa barangay. Awa! Pumayag po ang barangay. Maliit lang nang hindi kinikita tapos ganyan gagawin yun sa ganyan.
Nag-coordinate po kami sa barangay. Kaya nga po, hindi kami binigyan kahit ano man lang notice na ganyan na bawal. Nasabihan naman lamang kami kahit isang Kuya, no parking po. Ha? Ilipat nyo, hindi po dito. Ilipat nyo. napagbarangay pwede. Hindi po sila taga-barangay, magkakabit ng CCTV. Kanina pa po kami dito. Kanina pa kami alas 8. Pang magagabi po ang trabaho ko, dumating po ako dito alas 4 ng madaling araw. Wala po kayong garahe? Po kami sinabihan. Wala po kayong garahe? Wala po kayong garahe? Pa-apartment na po tinitira. Wala pong garahe yung apartment? May nakapark po din po makakapag-park. Yun po ang problema po natin. Kasi po wala pong ordinansa ng street parking dito. Hindi, wala nga po kami sinabihan, hindi kami sinabihan. Ang I- tagal ko na po rito. Magreklamo, Maniwala kayo sa akin. magreklamo po kayo sa barangay na lang. Napakatagal po namin, kahit sana naglagay kayo ng no sign ng no illegal parking, may towing system, may ganyan. Wala akong nakikita kahit saan. Hindi po ba kayo Kasi po nung nagpark, ang dami po namin. Hindi po ba kayo aware sa tinatawag na road marking? Ang road marking po, yung puti, medyo burado lang po sa side nyo, pero ayan po, ang ibig sabihin po ng solid white na broken line, ibig sabihin po niyan, two-way street. So ngayon, paano po magiging two-way to kung kaliwat kanan may nakaparada po? Kaya po yan, nakakatubay po yan. Ayan po, ayan po ang problema, nasanay tayo sa pwede na. Hindi nga po, kasi wala nilagay eh. Hindi po. Kahit po sa Manila, kahit two-way yan, pero meron silang parking sa gilid sa parehong side. Kailangan may ordinansa po. Meron yan. Kailangan po may ordinansa. Nagpapabayad sila, nagpapaganyan sila. Wala po kami na Ang tawag po nun, pay parking ordinance. Wala naman po kayong binabayaran. Hanggang alas 5 po lang yun. Eh, anong oras na po? After po na alas 6, pwede na po mag-park doon. Opo, pero pagdating ng 6 o'clock, kailangan alisin. Pero hindi po yun illegal. Kailangan pagdating ng 6 a.m. the morning, kailangan alisin po yun. Anong oras na po? Ngayon lang nakikiusap, hindi nga. Isusunod pag nakita nyo kahit ito nyo na kahit Hindi po. Kanina pa po kami dito. Ngayon lang po yun. Mahigit 20 tow truck na po ang naubos namin dito. Mawan mo kasi nagtatrabaho lang. Hindi naman kami ang mayaman. May ano para magbabayad kami. Magreklamo kayo sa barangay. Bakit po kayo hindi sinabihan? Yun na lang. Dapat nandiyan kung may operation na ganyan. Ba't naman kami magpapark? Kailangan sabihan kayo pag may operation. Hindi lang, kasi hindi namin alam na talagang So- bawal. Kuya, 2 taon na kami dito. Kailan ba nagkaroon ng ganito dito? Eh, ba't yung ibang residente alam po? Nandito. Ba't yung ibang residente alam po? Hindi naman po sila nakakapag-park dito sa gilid. Baka wala naman po sila. Imposible naman po yun. Kami po yung nandyan. Ireklamo nyo na lang. Sisirain pa, oh. Hindi po sisirain. Ayan po, umubong gulong po. Pag-usap naman kuya, baka naman pwede kahit ngayon lang kung mag-penalty, di wag na ito, sige na, babayaran ko na lang dito. Hindi po. Tapos na. It's not about the payment. We're not after the payment. We're not about... Humanitarian naman kayong reason para naman ano. Paano po namin ipapaliwanag sa mga na to? Hindi naman kami kriminal para ganyan. Ay, hindi po kriminal yan at di po kami nagnanakaw. Nasa tama lang po kami. May sinusunod kami batas. Sabi nun, hindi po kayo. Opo, pero sinasabi nyo, Hindi po kami targeting nyo. hindi kami tinatarget, di kita kilala para targeting ka. I don't know you. I don't know whoever is living here. Sinusunod lang namin ang complaint. We coordinate to the Kaya nga, barangay. hindi naman kayo nakipagpakiusapan ng ano. Hindi kahit- po. Hindi naman kami katarantaduan na para lang mag-ganyan. Hindi kami gago, hindi naman kami walang... Tapos na po ang panahon na puro konsiderasyon. Dapat sumunod tayo sa tama. Sumusunod po ako sa tama, hindi ko lang po alam. Hindi naman po lahat ng ano. Ignorance of the law does not excuse anyone po. Oo, alam ko yun, sir. Sige po, kung ayaw nyo ibaba, okay lang po. Bakit po po, mga ayok? Sa tama, babalik ang gawin ko niya. Kaya naman kami parang gagawin. Ayun yung papel, oh. Ayun yung papel kasi, oh. Tingnan nyo po. May instruction dyan. Ayaw nyo kasing kunin. Kaya ako naman, mag-ano ka naman. Ganyan yung boses ko. Sino ba naninigaw? Pakuhin ng ganyan. Sino ba naninigaw? Ba't di ka ba sumisigaw? Kayo po na una. Recorded po tayo, ha? Oo, kaya nga, para makita nila kung paano po Opo. kayo sumagot. Opo. Hindi naman po ganyan ang trato sa mga tao. Hindi po. Kayo po unang nanigaw. Hindi po ganyan ang trato. Sige po. Makikita nyo naman po sarili nyo. Anong gagawin dyan? Sabihin nyo hindi totoo. Kaya nga po pinapakuha sa inyo yung papel. Hindi po ako magbibigay sa inyo. Andiyan po ang instruction. Pwede nyo pong basahin. Hindi rin po kayo ganun dapat makipag-usap. Yan, kuya. Siyempre, ano yung damdamin namin sa nangyayari sa ganito? Pwede po namin kayo kasuhan. Hindi alam. Pwede po namin kayo kasuhan dahil pinagmumura nyo kami.
Pwede po natin palakihin to. Mumura. Recorded din po. Ako sa'yo. Recorded po. Wala akong minura sa'yo. Recorded po. Sige po. Anong gagawin? Susunod turuan niyo yung gagawin. Pwede po kayo sumama, makukuha niyo yung sasakyan doon, bayaran niyo po penalty niyo, ipakita niyo lisensya niyo, pakita niyo ORCR. Bayad yung mga mamayanan dito sa inyo. Yun kasi ano yun. Hindi po. Sa gobyerno po kayo magbabayad, hindi sa amin. Hindi po private yan. Mamayan ako, magbabayad ako ng gobyerno. Of course, you have a violation. Because you have a violation. Because you have a violation. Because you have a violation. Sa election na hindi namin alam. Ulitin ko, ignorance of the law does not excuse na anyone. Pero kang karapatan. Ang karapatan may responsibilidad. Habang ko dito, Ang karapatan may responsibilidad. hindi pa ako sumisigaw. Opo. Sige po. Galit po ako, syempre. Opo. Gusto nyo, pagmamakaawa ko. Dapat po nakikiusap na maayos. Hindi naman ganyan na tayo mo yung trato mo, itsura mo palang ganyan na. Parang hindi ka makikinig na nagmamakaawa para ka magsura. Hindi ko lang pa yung lisensya ko. Double-double na sir eh. Oh, Sir, double-double na sir. double-double. Parking dito, parking doon. Sa kabilaan ng parking. Ngayon, drop off namin ng mga bata sa gitna. Sa gitna. Oh, yun ang problema dyan. Sigit na talaga. Pag-eskwelahan, bawal talaga. Right ko ngayon ang na pwede kong ipaglaban. Yung right, yung karapatan ko lang po bilang mamayanan dito. Yun lang po yung kailangan ko. Kasi wala po kami pambayad ganyan. Nagdala na kami ng pera para lang kapag kakain namin ng pangnalo sa bata pero hindi ko alam pagkano. Yun lang yung kinagkinaano ko. Kung mayaman lang ako, wala akong pakialam, papakuha ko na lang yan. It's not about mayaman or mahirap. Kakainin na lang namin, ganito pa yung mga It's not about mayaman or mahirap. Hindi po sa mayaman o mahirap, sinasabi kong karapatan ko. Sa inyo na po nang gagaling. Sinasagot ko lang tanong nyo. Sinasagot ko lang tanong mo. Ano po yung karapatan ko hindi sa mahirap or mayaman? Ano pong karapatan yun? Ang karapatan po may responsibilidad. It's your responsibility to know what is right and what is wrong. Right po ang sinasabi ko, hindi po yung general. Anong right? Ano po nga yung karapatan kung pwedeng paglaban dito? Unfortunately, dediretsahin ko po kayo. Wala pong ordinansa dito, so no parking po talaga. Wala ordinansa ng no parking. Walang ordinansa na pwedeng pumarada. Wala pong nakalagay na kahit na ano. Sino pong nagbigay ng ordinansa? Barangay po. Meron po bang proof na nakalagay? Pirmado po ng barangay. Meron po doon Yes, sa barangay? yes. Yun ang hindi namin alam. Sana nandito may barangay dito na Andyan kasama po. kayo. Sana Ang dami. Pag nag-operate kayo, may kasama kayong barangay. Meron Kasi po. mahirap naman po kung nag-usap tayong dalawa, tuturo nyo naman yung barangay. Ay, hindi ko po tinuturang barangay ha. Hindi, sabi nyo po yung right ko, yung sinasabi ko sa inyo, ang tinuturo nyo po na may ordinansa sa barangay. Ang sinasabi ko po, walang ordinansa ang barangay na pwedeng pumarada. Ibig sabihin po ng ordinance is enacted law that allows you to do something. Ba't sinabi nyo po illegal yung parking dito eh? Kaya nga po, wala pong ordinansa na pinapayagan kayong pumarada. Ibig sabihin, illegal parking. Marami po nakaparada rito. Marami rin po na to. Marami rin po na to. Hindi po lahat kasi hindi po sila alam. Kahit na po sabi, ignorance is not excuse. Pero hindi po kayo taga rito, no? Pero hindi naman po dapat. Ba't di na po kayo doon pumarada? Yung kabilang kalsada, pinapayagan. Mga walang yung iba na hindi ko alam, doon nagpaparada, nag-uuna sa Kasi parada. po, yung kabilang kalsada, Kasi po, ginawa nung nagkaroon ng issue sa Morato, na hanggang 2 hours na lang sila, bawal sila mag-overnight. Lahat po nang nasa main road ng Morato, pero hindi po alam na main road din to consider. kasi to. po, doon Kasi po, lahat sila nag-park ngayon lahat dito sa gilid. saglit lang po, kasi yung kabilang kalsada, bakit may pumaparada? It's because allowed po doon, may ordinansa. Hindi nga po namin alam. Ayan po Yun ang na problema na. sinasabi ko. So, kahit nung sabihin nyo, ireklamo nyo po ang barangay kung sinasabi nyo hindi nyo alam. Ang alam po namin, pwede po. Ito po tanong ko sa iyo, very simple. Ito ang tanong ko nga po, very simple. Two-way to, di ba? Alam nyo pong two-way. Alam ko nga po. Oh, saglit lang po, relax lang kayo. Huwag kayong maintang ulo. Alam ko nga po. Okay, so wait lang. Paano po yung boses ko? Patapusin nyo po muna ako. Hindi, Two-way tinanong po niyo ito. Kasi ako ay sabi ko, alam ko nga. Kaya nga, para hindi po tumagal at mapabilis na po ang proseso, alam nyo yung two-way. Ngayon, kung paparada kayo sa kaliwa, paparada kayo sa kanan, what will happen to a two-way road? It defies the purpose. That's why meron pong road marking. Hindi, kasi po, kahit po na pag nakita nyo naman po yung dalawa na dumarating, Yung- nakikita nyo naman po. Saglit lang po. Yung tow truck na parating, pakuha nyo na yung mga ibang naiwan dyan na naka-illegal park. Nakita nyo Si naman iLord po yung 27. pag-uwi, ayan po, nakakadaan naman po. Wala pong Tingnan nyo saan siya dumaan. Gumit na po. Hindi po. Paano po pag may kasalubong? Hindi po, kahit po yan. Kasi araw-araw, sir. It's not about Hindi, kasha, it's about araw-araw what po is yan, right. Sir, araw-araw po yan. Wala naman po yung manggana. Kung nakaharang yung park nyo, nakaharang yung ganito nyo. Lahat po na nakakadaan dyan, maayos po sila.
Kahit po tignan niyo. Ayan po, sige po, ayan. Saan po dumaan yan? Galing po siya kasi dito kumanan po siya eh. Saan po dumaan? Opo, yan po. Sa gitna, ayan, nagkasalubong na. Hindi talaga. Maluwag po yan, sir. Ang purpose po ng Kumanan po siya dyan. Kaya siya kumanan dyan. Umauna siya sa... Sige po, karapatan nyo po. Pero tingnan niyo po yung dalawa po na... Ayan oh, nagkakasalisihan pa oh. Hindi po. Ang purpose po, Ayan po, kahit siya. sige po. Oh, ayan oh, sa gitna na dumaan. Ano na po yan? Disregarding traffic sign po yan dahil gumit na po. Hindi po. Naka-broken lines po yan. Paano Ibig po kayo sabihin na- broken lines paano- po? Pwede ka rin pong mag-swerve, pwede ka rin pong lumampas, pwede ka rin po kasi naka-broken lines naman. Ay, hindi nyo ko kailangan turuan. I know that. Kasi naman po. Ang tanong ko nga po, pwede kayo mag-serve, pwede kayo mag-overtake. Eh, paano pag may nakaparada doon, may nakaparada dito? Kaya po kasi lagi That's the problem. That's the problem. Yung po araw-araw pag nakita That's niyo the problem. Pumunta po kayo ng magpapark po tayo ngayon ng dalawa po. Sige. Park niyo po yan kung gusto niyo sa kabila. Tapos tignan niyo po kung ano po siya. Hindi po talaga. Ang kalsada is meant for continuous mobility. May lecture po yan eh. Ang sinasabi You're ko, lecturing me also about that. The reality dictates it's not allowed because it presents hazard and road safety. O nga po, kung hindi siya allowed, sana man lamang lalagyan. I mean, meron din naman po kayo. Kaya nga po tinuturo lapses sa na inyo. ganyan. Kasi kahit naman po nakalagay, kahit naman po sa lugar, may nakalagay na no parking, towing zone, clamping zone, main road, pwede naman po. So pag wala pong nakalagay na bawal umihi dyan, pwede tayong umihi. Subdivision po kasi ito dati, sir. Hindi naman po talaga ito main road. Nalagyan, sa history po ng Scout, natanggal lang po yan. Pero actually po, this is a subdivision residential area. Kaya hindi ko po namin alam na ganito. Kahit na rin government-owned po to, government-owned. Sa tagal po, o nga po, hindi na po siya hindi na po siya enclosed subdivision katulad dati. Pero it used to be, kaya po may mga gate dyan sa Scout Jandia, may gate po dyan sa ibang lugar. Kasi po dati, subdivision. Pag sinabi Kaya po po ba, sinabi na- pag wala pong nakalagay na signage na sinabing bawal magtapon ng basura or bawal umihi dyan, pag walang nakalagay, sabihin, pwede natin gawin? It's the same po. Opo, pwede naman po. Pwede? Pwede naman po. Kung hindi na naman po, walang yan na maglalagay ka ng basura, pero maglagay ka po ng trash can. Pag may po, trash hindi can, naman- so nga same po. thing. Kung may ordinansa, so the trash Hindi can naman po represents na an ordinance of Sabi pay niyo na parking po, or being a responsible parking. human, being a responsible citizen, pwede ka naman po. Hindi naman po porket. Kaya kung gusto mo magawa dyan na puro basura dyan, ikaw na po gumawa, kasi ilagay mo na lang po sa side, kahit po walang nakalagay dyan. Madam, Kasi may karapatan Madam, we can debate all day. I can tell you all the legalities of it. I'm telling you, illegal parking po kayo. Dahil unang-una, wala Kaya po nga kayong enacted ordinance. Ang pinasabi ko po sa inyo, konting konsiderasyon, humanitarian reason, lahat naman po tayo dumadaan sa ganyan. Hindi po ako nagmamagaling kasi kayo po ang nasa authority. Hindi po ako nakikiusap po ako ng sobra-sobra kanina pa po sa kanila. Ang problema- Umiiyak po. Ngayon lang po ako medyo Hinarang nyo po, umiiyak po ako sa kanila. minumura nyo po yung towing crew. Umiiyak po ako kanina. Minumura nyo pa po yung towing Wala crew. akong minura, kuya. Minura kita, kuya. Hinarang nyo pa Kuya, po. sabihin mo kung minura kita, kuya. Hindi, baka Diyos, araw-araw po ako nagsisimba. Kung ganun po kayo nakipag-usap kanina, nakapag-usap tayo ng maayos. Kung ganun po ang tono ng boses nyo kanina, napaliwanagan na po kayo ng mas maayos, baka nakaalis na po kayo at naayos nyo na po ang problema nyo dyan sa sasakyan na yan. But the problem is, you were talking to us in a very high note and in very disrespectful manner. Kanina po sa kanya, kausap. Yung pagharang nyo po dyan, actually that's obstruction. Nagtatago po ako dyan. Nakita niya po, kasi po medyo high blood po. Ayoko po, hinihingal na po ako. Hindi ko po alam ano Huwag na po natin patagalin kasi po, Po, ang sinasabi ko kanina sa kanya, sabi niya, wait lang po, kausapin daw po kayo. Wag na- Wait lang po, kausapin daw po kayo. It took mga 15 minutes bago po kayo. wag na po natin patagalin kasi Ako dito, hindi niyo po nakita nagwawala po. wag na po natin patagalin pa po kasi if you will really want to invoke your right, bakit po naka-improvised plate pa rin po kayo? Is the vehicle still registered? Do you have a plate number already? Why is it not installed?
naka-register lang po sa LTO, sir. That's why I'm asking you, nasaan po ang tunay na plaka nito? Po lahat, kasi Oh, bakit hindi nakakabit? hindi po wala pong plaka kasi sabi po sa LTO, noong time ni mga ROAS po, lahat po ng na 2020 o 20, binili ko po ito sa isang second hand. May plaka na po pag 2020. Wala po eh. Meron na po. Ang na-delay lang po is Nandiyan po yung 2016. certificate po nang wala pong plaka po. Kasi kaka-register lang po ito nung May. 2016 pa po ang delay ng plaka, pero 2020 may mga plaka na po. Kasi linggo-linggo naman po ako nag-Rizal Plaza. Tapos po, na ano po yan, sa East West Bank ko po ito kinuha. Kung ganun po sana kayo makipag-usap kanina, mahinahon, we would have understood each other better. Ano ko sayang po yan naman. Sige po, sumama na po kayo, ha? Sa kabila po kayo, ma'am. Sa kabila siya. Ikaw dito sa drive. Kasi mamaya, makabig niya, madisgrasya yan.